Ampon ni Nanay Sol si Ria, ngunit itinuturing niya itong tunay na anak. Bata pa lang ito ay iniwan na sila ng asawa ni Nanay Sol, kaya mulat sa kahirapan si Ria. Pero kahit ganoon ay iginapang ng inang si Sol si Ria kahit na magkanda kuban na ito sa pagtatrabaho, maitaguyod lang ang mga pangangailangan ni Ria. Mataas ang pangarap ni Ria. Sa sarili maraming gustong maabot at gusto niya ang lahat ng naisin ay makuha niya kaagad. Kaya ang nanay niyang si Sol ang hirap na mibigay lang ang bawat naisin ng nag-iisang anak-anakan. Aminado naman si Sol na spoiled dito si Risa, pero dahil yun sa pagmamahal sa itinuturing na anak, ipinaramdam nito sa anak na ama at ina na ito para kay Rika. Anong sabi mo, Nay? Hindi ako makakapag-aral sa kolehiyo? Gusto ko makapagtapos, Nay. Wala ka bang pangarap para sa akin? Hindi ba't obligasyon mo yun bilang isang ina? Maktol ni Ria, naiinis ang dalagita sa ina. Pasensya ka na, anak. Nahihirapan na rin kasi ako sa pagtatrabaho. Madalas na kasing sumakit itong likod ko. Saad na namumutlang si Sol, baka sa itsura nito na may dinaramdam na sakit. Basta. Gawan mo ng paraan. Mag-aaral ako, tapos. Pasupladang saan ni Nia. Natahimik si Sol sa sinabi ng anak. Alam nitong hindi nakakayanin ang trabaho dahil 55 na siya at marami nang nararamdaman sa katawan. Wala namang asawang tutulong kay Nanay Sol. Hayaan mo, anak. Magdadagdag ako ng trabaho para mapag-aral kita. Sabi na lamang ng ina. Mabuti naman, Nay. Ano pala ulam natin, Nay? Tuyong dilis pa rin. Yung kinita ko kasi sa paglalaba ay binayad ko sa utang ko sa tindahan. Malaki-laki na rin kasi. Ano ba naman yan, Nay? Gugutumin niyo ba ako? Anong klaseng ina ka? Nataranta naman si Nanay Sol sa inasta ng anak. Teka, sandali. Uutang ako na sardinas sa tindahan. Sardinas na naman? Ang gusto ko karning baboy o manok? O kaya naman baka? Angal ni Ria. Pero anak, wala akong pambili. O sige. Pagtsatsagaan ko muna. Pero bukas karne naman. O siya, bilisan nyo na. Padabog na umupo siya sa lamesa. Nang matapos sa pagkain si Ria, umalis na kaagad ito. Pupunta daw sa kaibigan. Likas kay Ria ang katamaran. Hindi tumutulong ang dalagita sa gawaing bahay. Lahat yun ay inaasa niya sa ina. Kahit alam nitong may sakit ang ina, ay wala siyang pakialam. Dumating ang araw na mag-aaral na sa kolehiyo si Ria. Ginawa ang lahat ng inang si Soleng, ang lahat, para makapag-aral ang anak. Pumasok itong katulong sa isa sa pinakamayamang tao sa kanilang lugar. Maayos naman daw ang pasahod, kaya agad itong tinanggap ni Nanay Sol. Isang gabi, dumating sa bahay si Ria at ang ina kaagad ang hinahanap niya. Nadatnan niya itong nakahiga sa igaan nito. Nay, naplansya mo na ba ang uniform ko? Siya nga pala, ang pangmatrikula ko bukas wika niya sa ina. Sige anak, mamaya, plansyahin ko. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko. Yung pangmatrikula mo bukas na lang, manghihiram pa ako. Mahal na mahal kita anak. Pagbutihin mo sana ang pag-aaral mo. Lahat ng ito ay ginagawa ko para sa iyo. Ang makahulugang sabi ng ina. Ang drama niyo naman, Nay. Ang corny pakinggan. Paismid na wika ni Ria. Hindi na masumagot ang ina. Ang pag-ubo nito na sunod-sunod, ang sunod niyang narinig na hinayaan na lamang niya. Pagising ni Ria ay nakahanda na ang pagkain niya sa lamesa, maging ang uniform niya ay nakahanger at plansado na. Kaya maliligot kakain na lamang siya. Wala na ang nanay niya, marahil pumasok na ito sa trabaho at hapon na ito uuwi. Umaasa siyang pagdating ng ina ay dala na nito ang pang-tuition niya dahil kailangan na niya magbayad sa universidad.
Na sumapit ang hapon ay hindi muna siya umuwi sa bahay dahil ipapasyal daw siya ng nobyo. Hindi pa niya ipinapaalam sa ina na mayroon na siyang kasintahan kaya inilihim yun ni Ria. Gabi na makauwi siya. Tahimik at mukhang walang tao sa bahay nila. Napansin naman niya ang perang nakapatong sa ibabaw ng lamesa nila. Naisip niyang iyon na ang pantuition niya kaya dali-dali niya iyon dinampot. Napansin din niya ang mga pagkain sa lamesa. May pansit at lutong ulam na doon at may iba't ibang klase ng prutas. Kaya natuwa siya at nilantakan ng mga pagkain. Nang magising siya sa umaga at may nakahain na doon at katulad ng dati ay hindi niya nakita ang ina. Alam niyang nasa trabaho na ito. Araw-araw ng ganun. Pagdating niya, wala ang ina at paggising niya ay wala rin ito. Walang pakialam doon si Ria. Basta ang importante sa kanya ay hindi nagkukulang sa financial support ng ina at ibang pangangailangan niya. Minsan pa nga ay nadadatnan niyang may mga bago siyang damit, alahas at kung ano-ano pa na ikinatuwa niya. Hindi pumasok sa isip niya ang ina. Basta ang mahalaga, suportado siya nito. Isang gabi, nagising siya dahil sa ingay sa labas ng bahay nila. Nasilipin niya sa bintana ay may mga tao sa labas at nagkakagulo ang mga ito. Kaya takang-taka siya kung anong pinagkakaguluhan. Lalabas na sana siya nang makita niyang lumabas sa banyo ang ina. Halos 1 linggo silang hindi nagkita at mukhang kakauwi lang nito sa ganoong oras. Nang tumingin siya sa relo, ay 1:00 na madaling araw. Tatanungin niya sana ang ina pero nagdalawang isip siya. Kaya bumalik na lamang siya sa pagkakahiga. Subalit, mukhang hindi pa matutulog ang ina. Narinig kasi niya na parang nagluluto ito. Masarap ang nakahain ng umagang yun. Dinuguan. Masaya siya dahil napapadalas ang pag-ulam nila ng karne. At himalang naroon pa ang ina. Tahimik na nakadungaw ito sa bintana. Napansin niya ang nakabalot na tela ng tiyan nito o mas tamang sabihing nakabenda iyon. Hindi ka ba papasok ngayon, Nay? Papasok. Hinintay lang kitang magising. Saad nito at inilapag ang pera sa ibabaw ng bag niya. Napansin niya ang nalalalim na mga mata ng nanay niya. Medyo may kaitiman ito na parang hindi na natutulog. Napansin din ni Ria ang mahinang pagkilos ng ina. Hindi niya din makita sa mga mata nito ang katulad ng mga titig nito sa kanya noong una. Ngayon ay parang may kakaiba sa nanay niya. Dire-diretso din itong lumabas sa bahay nila matapos ilapag ang pera. Ilang minuto pa lang na nakakaalis ang nanay niya ay may kumatok. Nang buksan niya ang pinto ay ang mga tanod ang nabungaran niya. Ria, ang nanay mo. Pumasok tapos sa trabaho. Saan ba nagtatrabaho si Aling Sol? Sa Purok 2 po, kina Mrs. Inorte. Ah, doon ba? Balita ko, kakamatay lang nun noong 1 linggo. Hindi ko po alam. Kung wala na po kayong sasabihin, ako naman ay papasok na sa eskwela. O sige, mag-ingat kayo mag-ina. Bali-balita kasi na may mga sindikatong gumagala ngayon. Hay nako, Mang Doro. Sa liit itong baryo natin, imposible yan. Pag alis sa mga talod, ay umalis na rin siya. Isang araw, wala siyang pasok noon. Nakaramdam ng saya si Ria ng paggising niya ay naroon ang nanay niya. Hindi niya maipaliwanag pero sa unang pagkakataon ay namiss niya ang ina. Kaya nang makita niya ang pandesal at kape ay niyaya niya itong saluhan siya. Nagkape na po kayo, inay? Saluhan niyo ako. Marami itong pandesal. Alam niyo po, ang swerte niyo kay Mrs. Inorte. Kasi guminhawa tayo at hindi na problema sa gastusin at pagkain. Masaya at nakangiting saad niya habang humihigop ng kape. Umupo naman ang ina at pinagmasdan siya.
Sige lang anak, busog pa naman ako. Kumain ka lang ng kumain. Para sa iyong lahat yan. Ngumiti siya sa ina at ipinagpatuloy ang pagkakape. Matiin naman siya pinagmasdan ni Sol na sa tama nito ang kasiyahan dahil sa wakas ay naging maayos ang pakikitungo ng anak. At masaya si Sol dahil sa mga bagay na nagpapasaya sa anak niya at naibigay ang lahat ng bawat naisi nito. Sa bawat araw na dumadaan, nakakaramdam si Ria ng pangungulila sa ina. Halos hindi na niya nakakasabay ang ina sa pagkain at buong araw at nasa trabaho nito. Ang katwiran nito ay kailangan bumawi ni Nanay Sol sa amo na mabait dito. Muli ay mas lalong dumadalas ang pag-uwi ng ina at ayon dito ay kailangan ito sa mansyon ng araw at gabi. Natatakot kasi si Ria dahil totoong may gumagalang sindikato sa kanilang lugar. May mga oras din na may narinig siyang naglalakad sa paligid sa 10 oras ng gabi. Kaya nang wala siyang pasok, pinuntahan niya si pinagtatrabahuhan ng nanay niya at unang beses niyang makarating doon. Nagulat ito na makita siya pero kaagad din siya nitong pinauwi na lumabas ang asawa ni Mrs. Inorte. Kaya umalis siya kaagad. Napansin niyang hindi naka-uniforme ng pangkatulong ang ina, hindi tulad ng ibang kasambahay sa mansyon na iyon. Nakita niyang tulak-tulak ng nanay niya ang wheelchair ng amo nito. Isang hapon, naisipan ni Ria na bilhan ng munting regalo ang ina dahil birthday nilang dalawa. Magka-birthday kasi sila mag-ina. Kinabukasan, kaya isinupresa niya ito. Gabing-gabi na, ngunit wala pa ang ina. Naisip niyang baka hindi ito uuwi, kaya napagpasyahan niyang puntahan na lang ito kinabukasan. Pero parang imposible namang makalimutan yung ng nanay niya. Matutulog na sana siya na makaninig na naman ng ingay sa labas. Parang may naghahabulan at sigawan. Kasunod nun ang marahas sa pagbukas ng pinto ng bahay. Kaya kinabahan siya. Baka sa bahay nila pumasok ang sindikato na sinasabi ng kanilang lugar. Ngunit pagbukas niya ng pinto, ay nagulat siya na makita ang ina at may mga kasama itong kalalakihan. At may dala pang parang icebox. Halik kayo dito, pumasok muna kayo. Baka may makakita sa inyo dyan. Wika ni Aling Sol. Hindi maintindihan ni Ria kung anong nangyayari at sino ang mga kasamang yon ng kanyang ina. Maya-maya lang ay nagkagulatan ng may mga pulis na dumating at nakita roon ang kanyang ina at mga kasama nito. Sumuko na kayo! Habang nakatutok ang baril sa mga ito. Nay, anong ibig sabihin nito? Aling Sol, sumuko ka na. Pati ang mga kasama mo. Hindi! Nanlaban si Aling Sol kaya nabaril ito ng mga pulis. At dahil may katandaan na, ay madali nagapi ang matanda. Nay! Sigaw ni Ria sa ina na nakahandusay sa lapag. Wala na itong buhay, maging ang mga kasama nito. Walang nagawa si Ria nang mag-imbestiga ang mga pulis. Lutang ang pakiramdam niya at hindi maintindihan ang mga nangyari. Ano po bang kasalanan ng nanay ko? Umiiyak na tanong ni Ria. Member ng tinatawag na kulto ang nanay mo ng mga sindikatong gumagala sa gabi at nangunguha ng mga lamang loob upang ibenta sa mga mayayaman tao. Hindi makapaniwala si Ria sa narinig. Imposibleng gawin yon ng ina. Si Aling Sol ang isa sa mga leader at ang boss nila ay ang kanyang among si Mr. Inorte. Kinuha nila ang serbisyo ni Aling Sol upang walang maghinala dahil sa edad nito. Nanlumo ang dalagita. Bakit pinasok yon ng nanay niya? Matapos ang isang linggong pagluluksa, ay may napansing sulat si Ria sa lalagyan ng mga damit ng ina at nagulat din siya nang may makitang pera doon. Maraming pera. Nakalagay sa sulat na para sa kanya ang pera, para sa kinabukasan niya at para sa pag-aaral niya. Humihingi ito ng tawad dahil alam ni Nanay Sol na hindi magtatagal ay mahuhuli din sila ng mga pulis.
Nang mamatay si Mrs. Inorte ay inalok siya ng malaking halaga ng among lalaki para maging member ng kulto na naghahunting ng mga tao, lalo na ang mga bata, upang kunin ang mga lamang loob tulad ng puso, kidney, upang ibenta. At nagawa lang yun ni Aling Sol para sa kanya upang mabuhay siya ng maayos at maibigay ang lahat ng pangangailangan niya. Nang ilabot si Ria, humagulhol, ganun siya kamahal ng kinikinalang ina. Nagsisisi si Ria sa kagaspangan ng ugali. Kumabuti na anak lamang siya at hindi aabot sa ganoon. Buhay pa sana ang kanyang nanay Sol. Naninikip ang dibdib niya, walang patid ang pag-iyak. Doon niya sinisisi ang sarili na siya ang may kasalanan ng lahat. Doon niya na-realize ang kasalanan sa ina. Sising-sisi si Ria. Mahal na mahal niya ang nanay Sol. Pero bakit huli na niya na-realize yun? Pagkatapos ng pangyayaring yun ay umalis sa lugar si Ria at namuhay malayo sa lugar na kinalakhan niya. Sa murang edad at marami siyang natutunan, ngayon ay mag-isa na lang siya at hindi alam kung saan magsisimula. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!